Grabe, eto na nangyari sa inverter natin. 1 year pa lang ito na walang maintenance. Punong-puno na ng alikabok. Pati yung breaker box natin pinagbahayan na ng insekto. So yun nga mga kasolar, after 1 year nang ma-install natin itong inverter ay ngayon lang natin malilinis dahil ngayon lang tayo nakabakasyon sa work natin. Ito nga pala yung ipinalit natin dun sa PowMR inverter na nasira. Meanwhile ang brand nito. Ganito ang mangyayari kapag walang maintenance ang solar setup natin or walang marunong mag-maintain. Ito ang isang dahilan kung bakit mabilis masira ang mga solar aparato. Ang pagsusolar ay hindi install and forget, hindi po ganon. Akala ng iba na once na na-install na ang solar setup ay panghabang buhay na at maghihintay na lang ng ROI o return of investment. Sa video na ito ay ipapakita natin ang simpleng pagme-maintenance ng isang solar inverter. Bakit natin nilagyan ng screen yung air intake nito at saka dun sa exhaust at bakit ito napakahalaga. So tara mga kasolar, samahan niyo ako sa video na ito. At kung hindi ka pa nakasubscribe ay pindutin mo na yung subscribe button dyan sa baba dahil marami pa tayong gagawing video tutorials about sa solar setup. I-shutdown muna natin itong ating solar setup. Una nating i-turn off itong breaker ng solar panel. Then sunod yung breaker ng battery. At babaklasin natin itong inverter para malinisan yung loob nito. Kaya kailangan muna nating tanggalin ang mga wiring connection nito. Tandaan nyo mga kasolar, bago nyo kalikutin ang mga DIY solar setup ninyo, ay wag nyo kakalimutan na i-turn off muna ang mga breakers nito. Safety first kumbaga. At para maiwasan na rin ang mga unwanted damage sa mga solar aparato. Kahit sabihin natin na low voltage lang naman yung solar setup natin, ay may chance pa rin na makakuryente tayo or magkaroon ng short circuit na maaring ikasira ng mga pyesa nito. Kaya para safe ay i-shutdown muna natin ang buong setup, lalo na sa mga bagong natututo na mag-DIY, panay ang kalikot sa solar setup nila. At dyan madalas nangyayari yung nakakalimutan or minsan nagkakapalit ang positive at negative. Nako, pag nagkataon ay talagang siguradong uusok ang inverter nyo. Ang mga inverter kasi ay walang reverse polarity protection, hindi tulad ng charge controller. Kaya kapag nagkapalit ng positive at negative, uusok talaga yan. Minsan, fuse lang ang nadadali, pero hassle pa rin ang pagpapalit dahil naka-built-in sa board yung mga fuse ng inverter, hindi siya easily replaceable. Kailangan mo pang baklasin yung PCB board para ma-desolder yung mga fuse. Minsan yung iba nagsasabi na ipa-warranty na lang daw. Pero di po yan pasok sa warranty dahil fault ng user kapag ganyan. And kawawa naman yung mga seller dahil kasalanan ng customer kung bakit nasira. Kung mapapansin nyo mga kasolar, merong screen na nakalagay dito sa air intake nitong inverter natin. Siguro yung iba sa inyo ay alam na kung bakit o maaring naranasan na ng iba sa inyo. Pakishare nyo naman mga kasolar yung experience ninyo about dito dyan sa ating comment section. Sa mga hindi pa nakakaalam kung bakit, ay ito po yung dahilan. Ay, mali. Sa wala pumapasok ang mga ito. Ito pala mga kasolar. Butiki, sila yung dahilan kung bakit nasusunog ang board ng inverter natin. Gustong gusto nila sa loob ng inverter dahil medyo mainit. Diyan nila gustong mangitlog. Pero kapag napadikit sila doon sa PCB, diyan sila nakukuryente. Yung buong katawan nila nadidikit kaya nagsushorted yung mga pyesa ng inverter. So uusok or minsan sumasabog pa nga yung inverter dahil dyan sa mga butiki na yan. Kaya para iwas sabog ang inverter, mas maganda na lagyan natin ng screen yung mga butas na pwedeng pasukan ng butiki. Napakahirap na kasing i-repair ang mga inverter na sumabog dahil napakaraming pyesa na ang nasira. Minsan buong board mismo ang kailangan palitan, lalo na sa mga hybrid inverter. Kaya kung ayaw nyo ng sakit ng ulo, ay mas mabuti na gawan nyo ng paraan para hindi pasukin ng buaya. Butiki ang mga inverter ninyo. At napakahalaga rin mga kasolar na malinisan or matanggal yung mga alikabok dahil hindi makakapasok ng maayos ang hangin sa loob ng inverter. Kapag walang proper ventilation, malaki ang chance na mag-overheat itong inverter, lalo na kapag medyo mataas ang load na nakakonek dito. Every once in a while talaga ay dapat magkaroon ng maintenance sa mga inverter natin. Lalo na kung medyo maalikabok yung pwesto ng ating solar setup.
So yan, tapos na nating linisan itong inverter kaya ibabalik na uli natin. At yan, na-power on na uli natin. Hindi ko na lang nabidyuhan kanina. Naka-float charging na itong ating charge controller. Ang load ng ating inverter ngayon ay isang electric pan at itong 50 watts na LED light. Dito sa app ng BMS natin ay 99% na yung battery. 297 watts ang pumapasok sa battery. At dito sa charge controller ay 399 watts yung harvest. Almost 100 watts yung napupunta direkta sa load or doon sa inverter natin. And ito naman yung voltage ng bawat cell natin. Balance na balance pa rin. Meron pala akong naka-install dito na active balancer. At JBD yung BMS na gamit ko dito. Time check ay 9:32 ng umaga at almost fully charged na yung battery natin. Maganda na yung airflow dito sa loob ng inverter. Wala nang kainit-init. So sana ay nakatulong sa inyo ang video na ito. At kung nagustuhan nyo ay paki-like naman. At subscribe na rin para madagdagan pa ang mga adik dito sa channel natin.